Good afternoon po. We will start in a while. Kaya rin yung lighting of candle. Symbolical niya, electronic eh. Actually, itang candle ko, tsaka itang laptop. Nag-message talaga yung kain? Ate Bon? Kuya Jo? Oh, we can start. Wala, si Gogi. Kuya, 88 kuya. Iiyak yun? Sabi sa AJ. Po. Sige po, may I request the Ninongs and Ninangs to line up po there at the back. Si Ate Allen yan eh. AJ ko. AJ ga. Hey! Ikayin mo po na lang ilak sa buhay ni ate ko. Brother Gerald, muna aking line. Ayaw. Professional line. Ikaw pa naman princess. Ay, Ate JJ ito. Kasi una mo kasi JJ nakataas.
Wala, kikain na mo. Kikain na mo. Proxy na. Sige po, may I request po everyone to be here po. We will start the dedication ceremony of Kaya. Daniel. Daniel. Sige po, we will start na po the program. So, good afternoon everyone, and welcome to the dedication ceremony of Kaya Julia Montemayor. So, why are we gathered here today? So, bakit po tayo nagtitipon ngayong hapon na to? So, we are gathered here today to share in the joy of the Balinit and Montemayor families for this wonderful gift of God in the form of their child, Kaya Julia. To recognize God's goodness toward the family of JV and Karen Joy, and to further ask the Lord for guidance, protection, and blessings. And to witness the family's solemn declaration of Christ's Lordship over this child and their entire family. So may we now start with the processional. Our officiating minister, Reverend Joseph Miller, followed by the Bible bearer, Gerald Garcia, the Dwayne and the Light, DJ Sanchez, and Gigi John Flores for the flowers and the song. Let us all rise for the couple, J.B. Montemayor and Karen Joy Montemayor together for the child to be dedicated
Kaya Julia Montemayor. Let us start this dedication ceremony with a prayer. Let us remain standing and let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day that you have given us. Indeed, you are good, you are great. This is a wonderful place where we would celebrate your faithfulness and goodness to the Montemayor family. We praise you and we honor you for their decision to dedicate their child, Kaya. And we pray for your Holy Spirit to empower us to truly give you praise and honor. And we humble ourselves. We ask for your cleansing. We ask for your forgiveness. Move mightily in us and through us in this place, O Lord. Give us strength. Give us joy. Give us peace. May your mighty Spirit give us enlightenment as we listen to your word and to your message. And to the whole ceremony, O God, encourage us. Strengthen our faith. And may your Holy Spirit indeed transform us to Christ-likeness. And this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen and Amen. Sige po, maaari na po kayong maupo. And right now, pwede bang Kuya AJ, dahil ikaw yung light bearer kanina, lighting of the candle tayo. Please light the candle. Yeah. Si Kuya AJ, light the candle. High-tech na tayo, kasi electronic, pati yan. Praise God, pakibalik na naman. Praise the Lord. Kanina, sabi ni Kuya JB, sabi ka sa kanya, dahil siya ay parent, okay lang na huwag na magpaawit. Kaya lang, dahil gift niya talaga, loves na loves siyang magpaawit. So, aawit pa rin tayo. Yan. Kahit na isang dosena ng kanta ba, Kuya JB? Hindi, dalawa daw po. So, tayo pong lahat muli ay tumayo, no? At samahan po natin si Kuya JB, sambahin po ang Panginoon sa pamagitan po ng papuring awit. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin si Lord ngayong hapon na ito. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Kung may magsulit man o kagimitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po tayo naman. Maraming salamat, Kuya JB. Maaari na po kayong maupo. Kadalasan po sa mga child dedication ay ipinapanalangin lamang po yung bata. At actually po, sa umaga na to, sa child dedication na ito, ang inyong lingkod, ang role ng inyong lingkod ay officiate itong seremonya. So kaya nga po nakita nyo, may seremonya tayo kanina, may procession pa, may mga child dedication symbols tayo na ginamit. At ang tunay po na nagde-dedicate talaga ay ang mga magulang. At ayan, gising na si Kaya. No? At very good talaga to, manang-mana sa kanyang ina. No, na matunod, hanapin. Ang mga magulang talaga ang nagde-dedicate. Ang yung lingkod ay officiating minister ng seremonya na ito. At liwanagin po natin, no, ano itong seremonya na ito. Bakit dedication? No, ang ating ginagawa. No? What is dedication? Dedication is to present and to consecrate. Ibig sabihin, pagkatalaga o paglalaan. No? Si Kaya sa hapon na ito, inilalaan siya, itinatalaga siya para sa Panginoon. It is the consecration of, or usually the setting apart of things for God's use. Nanawa nga maging kagamit-gamit, maging instrumento sa Diyos si Kaya, no? Sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang paglaki. Pangalawa, it is an act of thanksgiving. Siyempre, salamat sa Panginoon kasi nabigyan na naman, nadagdagan ng anak na naman ni JB at ni Karen. At alam niyo po ba na pang-apat na pala? No, si Karen, si Kaya pala. No, pang-apat na siya. No, parang nagugulat siya sa akin ngayon. Pang-apat na pala siya. So meron pa ng panganay, no, tama ba? O panganay na hindi natuloy yung pagbubuntis. No, o nakunan siya. Kaya pang-apat na pala si Kaya. Kanya nga this is an act of thanksgiving, no? Kasi salamat sa Panginoon, kasi sabi ng salita ng Diyos, children are gifts from God. At ang iba po, na couple, alam nyo, gumagastos pa ng milyon-milyon para lang magka baby. Gusto na yan, di ba? Ang hirap-hirap. Pero si Karen, akbangan lang ni Jay, hindi naman. Pero nakaapat eh. Pero ang ibig sabihin, kasabihan kasing Tagalog yun eh. No? Kapampangan, takbangan mo yan. Yung ibig sabihin, talagang matamis ang inyong pagmamahalan. Pero salamat sa Panginoon kasi nadagdagan na naman ang iyong pamilya. Itong seremonya na ito pasasalamat sa ating Panginoon. Pangatlo panghuli ay solemn declaration of God's Lordship. Ang seremonya na ito, ibig sabihin, JB Karen, kinikilala niyo ang Panginoon sa inyong buhay. At dahil kinikilala niyo ang Panginoon sa inyong buhay, hindi madali pangatawanan niyo. Actually, sa tuwing sinasadya niyong papurihan si Lord, anong nangyayari? Merong naiinis, ang kaaway. Ang kanyang purpose, wasakin, sirain.
ang inyong buhay at plano na pagkilala sa ating Panginoon. Ano ba yung prerequisite po ng dedication? Sabi po sa Proverbs 20:25, sabi ng salita ng Diyos ay ganito, "It is a trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows." So ang prerequisite po ng dedication must not be done rashly. So siguro 2 oras tayo ngayon dito sa seremonya na to kasi dapat hindi daw minamadali. Ganun po ba yun? Hindi naman. Pagka man approve ka rin yun, hindi naman po. Pero bakit po must not be done rashly? Because the implications and purposes must be thoroughly considered. Kasi kailangan, pag-isipan natin mabuti kung ano ba yung implications ng ginagawa natin. Actually, sa hapon na ito, JB and Karen, namamanata kayo. Namamanata kayo sa Panginoon na patuloy siyang sentro, Panginoon ng iyong buhay. Nagpapasalamat kayo sa Kanya at nais niyo siyang luwalhatiin. At yun ay pakilala kung sino nga siya sa inyong buhay. Sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Kaya nga po mahalaga ang dedication because everything belongs to the Lord and must therefore be consecrated for His purpose and use. Kaya po dinededicate yung mga bata. Kasi po, ang Diyos naman po talaga ang may ari ng lahat ng bagay. Maging ang baby na yung tinanggap mula sa Kanya. Sabi rin ng salita ng Diyos sa Leviticus 27:28, "Everything so devoted is most holy to the Lord." So lahat daw po na i-dedicate kay Lord, mahalaga sa Kanya. So because everything dedicated to God is important to Him and becomes an object of His guidance and blessing. Pag dinededicate natin, ito man ay bata o ang ating mga bahay o negosyo, yan daw po ay nagiging object ng blessing ng Panginoon at ang patnubay niya patuloy niyang ibibigay sa iyo. Bakit naman po may simbolo tayo? Yung kanina sa procession, may dala ng Bible, ng candle, ng grain, ng flour, ng salt. Pampaswerte po ba yan, Pastor? Narinig niyo na po kung kayong paalalahanan. Masama pong maniwala sa swerte. Mamalasin po kayo. Kayo pong napatawa doon, joke po yun. Hindi po yan pampaswerte. Actually, they represent our collective and individual hopes that Kaya Julia will be used by God for His purpose, glory, and advancement of His kingdom on earth. Ano pa ho? They symbolize our solemn declaration and the brave acceptance of our duties and responsibilities to prepare the next generation of biblical Christians. Hindi lamang si JB Karen na namamanata, maging tayo po, lalo na po kayong mga ninang at ninang, mga witnesses. Ano bang sinisimbolo ng salt? Salt symbolizes preservation from corruption. Alam naman natin sa sistema ng mundo na ito, laganap po ang corruption. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:13, "You are the salt of the earth." Pwede niyo po bang sabihin, you are the salt of the earth? We are the salt of the earth. Pero sabi ni Jesus, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. As a salt of this world, meron po tayong purpose. Na tayo po ay tutulong na ma-prevent po yung corruption. Unang-una pa paano po? By sharing the gospel and by living out the power of the gospel sa buhay natin. At nawa nga, lalo na kayo JB, Karen, huwag tayong aayon sa sistema ng mundo na to. Maraming sistema sa mundo na to na pag inayon natin, katulad ng asin, di ba ang asin nagpipreserve din naman yan para hindi mabulok, masira. Baka yung relationship nyo, yung family nyo masira if you will not follow the instructions of the Lord. Since you are the salt, hindi sistema ng mundo ang inyong i-apply, kundi yung sistema ng ating Panginoon. Hindi lamang yun ang sinabi ni Jesus, meron tayong light, It symbolizes our good works. Nawa nga, sa pagkukumit nyo sa hapon na ito, lalo mag-umapaw yung mabuting gawa sa inyong buhay. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:14-15, "You are the light of the world, and a city on a hill cannot be hidden. Neither do people light lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. It gives light to everyone in the house." At ang sabi, "Let your light so shine before men that they may see your good works, that they will praise your Father in heaven."
So actually sa passage na to, kung alam niyo po itong Matthew 5 na to, sinabi rin kasi doon, di ba? When you pray in secret, hindi dapat nakikita ng mga tao. Ang ibig sabihin kasi, dapat, pag nagpipray ka, si Lord ang piniplease mo, hindi ang mga tao. Yun ang ibig sabihin. It's not about the secrecy. Pag magbibigay ka rin, no, you give to the Lord. Sabi niya, hindi dapat malalaman ng kanan kamay, yung binibigay ng kaliwa. Pero again, it's not about secrecy. It's about doing it for the Lord. Kasi you will lose your reward. Pero sa musunod na verse, sinabi ni Jesus, let your light so shine before men. Anong purpose? That they may see your good works. Kaya ko in-emphasize, hindi about secrecy ng ating good works. Kasi sabi niya, yung mga sumunod na verses, let your light shine. Show it. Why? Why you should show it to people? That they may praise your Father in heaven. JB and Karen, medyo magpo-post tayo ng kaunti dito. Pero matatapos naman tayo kaagad. Ayan. Na-enjoy naman natin yung ating leader na Inenda. Niluto lahat siya ni Karen. Kaya enjoy natin yung mga. Katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, may challenge. When we decide to live for the Lord, may challenge. Lalo na sa inyong marriage. Nawa itong dedication ceremony na ito magpaalala sa inyo na kailangan yung tibayan, una, ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Pangalawa, yung pananampalataya, paniniwala niyo sa bawat isa at pagsusuporta niyo sa bawat isa. At ganun din bilang mabuting halimbawa kay Kaya. Sa mundo na ito, sa sistema ng mundo na ito, sa social media, alam niyo ba kung anong ginagawa sa atin? Pinapalitan ng social media truth yung absolute truth ng Word of God. Sa social media, pag nakinig ka, ang gagaling ng mga tagapagturo. Totoo ba yung sinasabi nila? Opo, totoo naman. Pero ang tanong, yung totoo bang sinasabi nila umaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Makinig po kayong mabuti sa akin. Marami sa katotohanan na sinasabi ng mga nasa social media na ang gagaling magpaliwanag, totoo, pero hindi yan kaisa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na ang daming marriage tips, relational tips sa social media, pero nasa panahon tayo na wasak ang mga relasyon, wasak ang relasyon ng pamilya, wasak ang relasyon ng mag-asawa, wasak ang relasyon ng magulang sa kanyang anak. Bakit? Alam niyo ba, bunga yan ng social media? Kasi sa social media, pinapakita yung puros magaganda lang. Ngayon, ano nangyayari sa atin? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na false expectation. Dahil nagkakaroon tayo ng false expectation, iniisip natin na dapat ang buhay perfecto. When Jesus Christ said, let your light shine before men that they may see your good works, it is not about you. It's about the work of God in your life. Listen carefully. Do not expect perfection from one another. Sa ating lahat, do not expect perfection from one another. Lalo naman sa inyong lingkod, huwag niyong expect na perfecto ang inyong lingkod. Ganon din, Kuya JB, Ate Karen, do not expect perfection from each and everyone. Kahit kay Kaya sa inyo pang ibang mga anak. Ba't ko ito ini-emphasize ngayon? Kasi when we expect perfection from one another, we will be disappointed. Bakit? Hindi naman tayo perfect. Sino naman perfect? Si Lord lang. Si Lord lang. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa sinasabi sa social media. Kasi napapaniwala tayo na yun yung totoo at dapat nating sundin. Kasi puro magaganda lang. Ang buhay po sa mundo na to, hindi perfecto. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ilaw, sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin dito, pwedeng magliwanag ang Panginoon sa ating buhay. So anong gusto ko maging take home as we exercise nila sa JB, si Karen, na tayong lahat na maging light, gamitin natin generously yung salitang, yung one most important word. Ano yung one most important word? Sa relationship, ano yung one most important word? Sorry. Yan po yung one most important word sa relationship, sorry. Dahil hindi nga tayo perfecto, dapat
Palagi natin gamitin yung sorry. Kaya lang, anong ginawa ng social media? Hindi daw acceptable ang sorry kung walang pagbabago. Ang tanong, yung ba tinuturo ng salita ng Diyos? Actually, when we talk about forgiveness, siyempre, when you are asking for forgiveness, you say sorry. Ano ibig sabihin yun? I'm wrong, you are right. Kaya ka nagsusorry. Kung ako magsusorry kay Ate Silvia, sabihin ko, sorry ha. Ang ibig ko sabihin, mali ako, tama ka. Pero kung sasabihin niya, hindi ako maniniwala, hindi ka nagbabago, sinisira mo yung relationship natin kasi you're expecting perfection from me. Hanggat hindi ka nagbabago, sorry ka dyan. Is that possible? Kaya na kahit si Lord, hindi niya tayo pinatawad para sa atin, kundi sa biyaya ng Diyos. Sa pamagitan nino, ang perfect sacrifice kay Jesus Christ. So when someone say to you, sorry, anong sasabihin niyo pag sabing sorry sa inyo? I forgive you. I accept your apology. Tinatanggap ko yung sorry mo. Pero may basahin, hirap pa. Pero magbago ka na. Huwag mo nang ulitin yan. Pwede naman mangako, opo. Oo. Pero makinig kayo mabuti dahil hindi tayo perfecto. Katulad ng sinabi ni Jesus, nang sinagot niya si Peter JB, how many times will I forgive, Lord? Sabi ni Peter, 7? 7 times, Lord? Parang generous. Pero sabi ni Jesus, 7 times 7. Ang ibig sabihin, walang katapusan. 7 times 7 is 400 something plus. 70 times 7, brother. 70 times 7. Pero ibig sabihin, huwag kang magbilang kasi you will lose ka. So, sorry. O mag-practice nga ngayon. Pwede bang practice ngayon? Yan. Kuya JB, can you say sorry kay Ate Karen? Parang galit na sorry ko eh. Ate Karen ka nga, parinig nga na sorry mo. Malambing yung sorry. Si Kaya, kung makapagsalita, papag-sorry. Let us be generous in sorry. Kasi doon makikita lalo yung liwanag ng Diyos. It's not about perfection. Two most important words sa ating relationship, ano? Ano pa yung two most important words sa relationship? Thank you. Pag pamilya na tayo, lalo na pag mag-asawa kayo, wala nang thank you, di ba? Pag may inutos ka, abot mo nga yung tuwalya. Pakiyaw mo na yung tuwalya. Ayaw makanyang inabot sa'yo. Ayaw. Kamamo ata, di ba? Ba't kayo mo, imbis na inabot na sa'yo, ang sasagot mo dapat. Thank you. Pero iba sa atin, galit pa, di ba? No, kahit sa may ginagawa. Pero let us be generous to saying thank you. Kuya JD, pakisabi mo ng thank you kay Karen. Karen, pakisabi mo nga kay JD na thank you. Sabihin nga natin lahat, thank you. Malakas. Thank you rin po. At ano naman po yung 3 most important words sa relationship? Na dapat generous tayo, lagi natin sinasabi kahit na ano ka, hindi ka sweet. Yun ay I love you. I love you, be generous. Eh, pastor, hindi ko feel. Remember this. Love is not a feeling. It is what? A decision. Ulitin ko, alam natin yan, di ba? Love is not a feeling, but a decision. Kahit na ang feeling mo, buriin mo na yung silaban. Gusto mo na sa sunugin. Or what? You say you love the person. Eh, pastor, di ko nga feel. Kaya nga sabihin mo. And then, yung feeling susunod na yun. Hindi ba kaplastikan yun, pastor? Hindi. Kasi nga, love is a decision. Kaya nga, when God decided to save us, nagdesisyon siya. Hindi man tayo karapat-dapat, isinubo niya kay sa isang anak. Pinakita niya ang pagmamahal sa atin habang tayo makasalanan. Kaya nga, JB, ang pinakamatinding pagmamahal mo, mapapakita mo kay Karen sa panahon na para bagang hindi siya karapat-dapat. Ganun ka rin, Karen. Mapapakita mo ang pag-ibig mo kay JB sa panahon na hindi karapat-dapat sa JB. So, hindi lamang sa salita na sa gawa. And by doing so, yung tatlo lamang na yung kung ma-master natin, we can allow the light of Christ shine on us.
that they will see the good works ng mga Kristiyano. Pag nagkamali, nagsosorry. Yung iba kasi nagkamali na, sila pa yung galit. Hindi, ang Kristiyano, pag nagkamali, nagsosorry. Pinapractice mo yan ba, Pastor? Pinapractice ko po. Minsan nakakalimutan ko, pero nire-remind ko rin yung sarili ko. Kanina, kakasorry ko lang eh. Kasi nagkamali na naman si Pastor. Sa anak naman. Pero ang sagot sa akin ng anak ko, hindi ko naman napansin, Papa. Pero kahit na hindi niya napansin, kasi kinunbig ako ni Lord, mali yung ginawa ko. Yung pagkatok kong malakas sa pintuan. Kasi medyo nainip na si Pastor. Pero nag-sorry ako. We need to show, because of our imperfections, shortcomings, we need to say sorry, we need to apologize, we need to admit we are wrong. We say thank you pag ginawan tayo ng mabuti ng ibang tao. That's the way to show good works. We say, I love you. Because God is the God of love, we need to love, show it to people so that they will praise our Father in heaven. So pwede na po tayo mag-closing prayer. Ayan. Yan na rin po ang ating message next Sunday. Ganun ba yun? Hindi po, iba po yung message sa next Sunday, but I hope I will see you on Sunday. Meron po tayong grains. Para saan po yan? It symbolizes God's provision. Ang sabi ng salita ng Diyos, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Dahil si God ang ating provider, magpapakasipag pa po tayo lalo. Kuya JB and Ate Karen. And may the Lord indeed bless you beyond your imagination. Meron pong flowers. It symbolizes adoration and worship. Nawa, wag nating kakaligtaan ang pagsamba sa ating Panginoon. Ako po'y nagagalak kasi kay Kuya JB, kay Ate Karen, isa sila sa ehemplo. No? Kasi kahit mahirap yung sitwasyon, kahit nung buntis pa si Karen, ngayon may baby na. No? Ang ginagawa ko, kahit po yung ginagawa po ni Kuya JB, di ba? Pupunta muna sa church, no? Magsiset up, babalikan yung kanyang pamilya. Grabe. No, hindi ko to sinasabi ngayon para itaas ang upuan mo kapatid. Pero sinasabi ko to dahil ina-appreciate ko. At yun ay nagbibigay ng blessing sa akin. Na priority nyo ang pagsamba. At hindi lang kayo sumasamba, kayo ay naglilingkod. Kaya nga meron paalala sa atin ng flowers. It symbolizes worship and adoration. At panghuli, yung Bible, it is God's Word. Alam naman natin yan. Nung sabi sa Deuteronomy 11:18 to 19. Makinig po kayong mabuti, lalo na po tayong mga parents. Ang sabi po ng salita ng Diyos, fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children. The scripture, the word of God. Talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Nakita niyo po yung picture na sinasabi. Paano yun, Pastor? Wala na kaming ginawa. Ang ibig sabihin kasi, it should be a lifestyle. Hindi lang sa tinuturo sa salita, ipinapakita sa gawa. Kaya sabi niya, talking them about when you sit at home. Pag nakaupo kayo, kwentuhan, pag-usapan niyo to. When you walk, no? Along the road, when you lie down, and when you get up, meaning, sa inyong buong buhay, gawa sa salita at sa gawa, nakikita ang salita ng Diyos. So why do we dedicate our children? Bakit ba dapat i-dedicate JB, Karen, ang inyong anak na si Kaya to follow biblical and godly example? Kasi yan ay halimbawa sa Bible. Alam niyo ba na si Jesus, example ni Joseph at ni Mary, si Jesus was dedicated as a child and not baptized. Sa Luke 2:22-24. Si Jesus Christ po, hindi po siya binautismuhan nung baby siya. Anong ginawa sa kanya? Dinala si Jesus, si baby Jesus, ni Joseph at Mary sa temple at siya po ay dinedicate. So halimbawa po yan, ang maging po ng ating Panginoong Jesus ng kanyang mga magulang. Sa Old Testament, ganun din yung example po ni Hannah. Si Hannah po sa Old Testament, she brought her son, si Samuel, and presented him to God through Eli, the priest of 1 Samuel 1:27-28. So yung mga baby, dinededicate, hindi siya binabaptize. By the way, ilang taon si Jesus nung binautismuhan siya? Mga around 30 years old na si Jesus. Diba? Sino nagbaptize kay Jesus?
si John the Baptist dun sa Jordan River. Kaya hindi tayo nagbabaptize ng baby. Kasi si Jesus, nung baby siya, dinedicate siya sa temple. At nung 30 years old siya, dun siya nabaptize sa Jordan River at siya po binaptize ni John the Baptist. So Old Testament, New Testament, yan po example nila. So why do we dedicate our children? To offer back to God for His glory and purpose, the gift which He has given. Para papurihan, pasalamatan ng Diyos. Kasi regalo si Kaya. Another thing, to make a commitment to raise our children God's way. Itong seremonya na to, nakukomit kayo, JB Karen, abay sa paraan ng Diyos ninyo palalakihin si Kaya. Hindi sa sistema ng mundo na ito. To share with the Christian witness, mga ninong, mga ninang, and tayo po lahat na nandito ngayon, in the responsibility of spiritually nurturing the child. So, ibig sabihin, bahagi po si Kaya, na tayo tulong-tulong kasama si JB at si Karen, natutulungan na maging mabuti at makadiyos si Kaya. Na yun po yung ating ginagawa ngayon sa sermonya ito. Ano pa ho? To make available to the child the protection of congregational prayer. Kaya mamaya po ipag-pray po natin siya. At ganoon din po, nawa patuloy po natin ipag-pray si Kaya. Another thing, to recognize the child's given Christian name and to formally introducing her into the community. Alam niyo po ba, JB and Karen, yung pangalan na binigay niyo at i-affirm natin sa dedication na to, yan rin ang pangalan na isusulat sa aklat ng buhay. Ang sabi sa Hebrews 12:23, first part, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. So yung Kaya Julia na yan, sa biyaya ng Panginoon, sa kaligtasan, niya rin po ang susulat sa langit, sa aklat ng buhay. Bakit po may mga witnesses, sponsors, o ninong-ninang? Meron po kayong responsibility. So sa lahat po ng ninong-ninang, tumayo po kayo. Kayo po ay mamamanata rin at pangangako ngayon sa lahat ng ninong at ninang. Ito po yung vows ng parents, Kuya JB. Tumayo ka rin. Ito po ang vow natin. Nakasama po ko sa ninong at si Ate Silvia sa ninang. Ito po yung vow natin, solemn vows of parents and witnesses. Ano po yung magiging response natin? Ang response po ay, yes, I solemnly vow before God and His church. Ulitin nga po natin, yes, I solemnly vow before God and His church. Dito ka sa ating tabi. So ulit po, ano po yung response? Yes, I solemnly vow before God and His church. So lahat po ng parents, saka itaas po natin ang ating kanang kamay. Do you vow to recognize that Kaya Julia is a gift from God and must therefore be dedicated to Him and for His purposes? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow to physically and intellectually cultivate Kaya Julia and to give her the proper environment for growth and development? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to spiritually and emotionally nurture Kaya Julia to become a God-fearing person and a responsible citizen of our country? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to witness to Kaya Julia and to live your life as a moral and spiritual example? Yes, I solemnly vow before God and His church. Do you vow and accept the responsibility to personally introduce Jesus Christ to Kaya Julia and to share with her the teachings of biblical Christianity? Yes, I solemnly vow before God and His church. Maaari nyo na pong ibaba yung kamay. Ngayon naman, papakinggan po natin ang prayer dedication po ng parents. Yung prayer dedication po ay pasasalamat para kay Kaya o kay Lord. Meron akong prayer dito. Gusto niyo ba ito? O gusto niyo galing na sa puso? Salamat kay Lord. Sige, Kuya Jamie, pangunahan mo. Ikaw ang leader. Salamat sa Panginoon. May alay sa Panginoon. Lord God, salamat po sa buhay ng aming anak, si Kaya Julia. Panginoon,
dinededicate po namin ang buhay ng aming anak sa iyo, O Lord. Ang dalangin po namin na lumaki siya may takot sa iyo, lumaki siya mabuting bata, masunurin sa mga magulang at Panginoon na dalangin po namin na patuloy ang paglusugan na Panginoon, bigyan niyo po siya na malakas na sisikaw ka na katawan Panginoon, ilayo niyo po siya sa karamdaman. Salamat po sa buhay ng aming anak na ito, ang aming bunsong anak. At nawa Panginoon na sa buhay niya, sa paglaki niya, ikaw po ay may taas. Ikaw po ay mapapurihan sa kanyang buhay. Salamat po, O Diyos, sa regalo na buhay na ito na iyo po kaloob sa aming anak. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kuya JB, Ate Karen, ito po kayo sa lahat ng ninong, Nina. Lapit po kayo dito, ilay hands po natin sila. At sa inyo po, pwede po bang iunat po ninyo yung kamay? Doon po sa kabila nga. Sige po, iunat nyo rin po yung kamay sa kanila. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, thank you so much for giving to JB and Karen, Kaya, Julia. We agree with JB and Karen as they solemnly dedicate her to you. Lord, set her aside for your purposes. We consecrate her for your glory alone. Lord, use Kaya, protect her, bless her, love her as yours and yours alone. May your power, provision, and protection be upon her. May when the time comes, she will profess her faith to Jesus Christ. And will you also protect not only Kaya, but her whole family, especially JB and Karen. We ask all these things in Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen and Amen. So sa mga ninong at ninang po, ng ating pong dedication certificate po ay pakisign po. At habang sinasign po ninyo, mga kapatid, tumayo po tayong lahat. No? Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I now present to you Kaya, Julia, Balingit, Montemayor. Palakpakan po natin ang kanya. Congratulations. I love you. So tayo pong lahat ay umupo, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa inyong mayamang biyaya at pagpapala. Nawa nga po pagpalain po ninyo ang Montemayor family. Hindi po madali ang sumunod sa inyo, Panginoon. Maraming pagsubok sa buhay. At maging kami po dahil hindi kami perfecto, tiyak po, Panginoon, ang aming imperfection will be hindering our way in honoring and glorifying you. But as we acknowledge our imperfections, we glorify your perfection. You, Lord, our God, Jesus Christ, our Messiah, our Savior, the King of Kings and the Lord of Lords, you are perfect. And thank you so much that you are the Lord of their family. May your power, provision, and protection be upon them and upon us all. At ang dalangin ko, Panginoon, pagharian niyo nga po kaming lahat. At ang banal ng Espiritu malayang kumilos at gumawa sa buhay nila at sa buhay namin. Ang pagpapala ng aming Ama ay maranasan ng bawat isa. Ang pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu ng buhay ng Diyos at ang paghahari ni Kristo Jesus ngayon at magpakailanman at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Ito natin pong dedication ceremony ay nagwawakas na po. At sa ating pong pagwawakas ay may picture taking po. Pagkatapos po ng